Ang pag-usapan naman natin ngayon guys no, tungkol naman sa insecurities kasi ang reality ng buhay natin ngayon no. Marami na talaga ang mga tao na may ganitong pag-uugali ng mga insecure no. Aminin mo natin at hindi, talagang ito ang realidad ng buhay natin ngayon no. So bakit nga ba tayo nakakaramdam ng insecurities no? Ano nga ba ang nag-trigger sa atin para maramdaman natin itong insecurities no? Kung talagang kayo no, positive kayong mag-isip, hindi kayo dapat makakaramdam ng insecurities no, kasi alam naman natin na tayo ay ginawa ng Diyos na pantay-pantay no, meaning parehas tayo, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos at saka ginawa tayo ng Diyos na parehas tayo, binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang talent, binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan, no? Maari lang siguro na yung sa inyo, hindi nyo pa dinidiscover yung kakayahan nyo, hindi nyo pa nadidiscover yung talent nyo, kaya hindi nyo siya nagagamit hanggang ngayon, no? Kaya ang nangyayari sa inyo, kapag may nakikita kayo ng mga tao na mga talented masyado, or nakakakita kayo ng mga tao na maraming kakayahan, no? Maraming mga abilities, no? Ang ginagawa ninyo, naiinggit or nai-insecure kayo, no? Hindi nyo alam na kayo mismo may sarili din kayong talent, may sarili din kayong abilities, no? Basahin ko pa sa inyo sa Bible para patunayan ko sa inyo na lahat tayo pinagkalooban ng Diyos ng kanya-kanyang talent, no? Basahin natin dito sa Romans chapter 12 verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, di ba? Patunay lamang na lahat nga tayo, na mga tao, pinagkalooban tayo ng Diyos ng gift, yung mga talent natin, yung mga abilities natin. Imposible naman na pipiliin lang ng Diyos yung bibigyan niya ng talent, pipiliin lang ng Diyos yung bibigyan niya ng kakayahan or bibigyan niya ng skills, no? Pantay-pantay nga tayong ginawa ng Diyos, no? Walang favoritism si God kasi hindi siya ganun. Lahat tayo, pantay-pantay tayo, nilikha tayo na pantay-pantay, no? Kailangan yung i-discover kung ano man yung talent na ipinagkaloob sa inyo ni God, kung ano man yung mga kakayahan na binigay sa inyo ni God, no? Personally, dati talaga guys, no? Hindi ko alam na marunong din pala akong kumanta, no? Na-discover ko lang yung talent ko sa pagkanta, no? Noong may kapitbahay kami na naging close ko, tapos mahilig siyang kumanta, tuwing tanghali, no? Andun kami sa bahay nila, nagbi-video okay kami. Doon ako natutong kumanta. Doon ko naisip na marunong din pala akong kumanta, no? Bakit hindi ko na-discover dati, di ba? May edad na ako bago ko na-discover na marunong pala akong kumanta. At saka, kailan ko lang din na-discover na may talent pala ako sa pagluluto. Diba? Marunong pala akong magluto ng mga kakanin. Marunong pala akong magluto ng mga ulam. Kailangan lang talaga nating i-discover kung ano yung ibinigay ni God sa atin na talent or kakayahan, no? Kailangan alamin natin guys, no? Itanong nyo sa sarili nyo kung ano nga ba yung passion nyo or ano nga ba yung mga gusto nyong gawin sa buhay nyo, no? Doon kayo mag-focus sa kung ano yung mga hilig nyo, kung ano yung mga gusto nyong gawin sa buhay nyo para mapalago nyo siya, no? Kaysa naman ma-insecure kayo, kaya kayo na-insecure kasi nga wala kayong tiwala sa sarili ninyo, no? Iniisip nyo kasi kapag nakakakita kayo ng mga tao na mga successful na or mga madiskarte na mga tao, iniisip nyo kasi palagi, hindi nyo kayang gawin yung mga ginagawa nila. Dapat hindi ganun ang mindset natin. Dapat lahat kaya natin gawin, no? Kasi nga, nakalagay yan sa scripture ni God. Kung nagbabasa kayo ng Bible, no, basahin nyo sa Philippians 4:30, nakalagay doon, I can do all things through Christ which strengthened me. Kapag tayo anak ng Diyos, wala tayong hindi kayang gawin basta kasama natin si God. Lahat kaya natin gawin, di ba? Dapat ganun ang mindset natin, no? At saka, kaya tayo na-insecure dahil ikinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao, di ba? Kung ano yung meron sila na wala tayo, nagpo-focus tayo doon sa mga bagay na wala tayo. Dapat ang mindset natin, mag-focus tayo sa kung anong meron tayo para yun ang palaguin natin, para mag-grow tayo as a person, di ba? Kasi kung tayo, ugaliin natin itong pagiging insecure, na-insecure tayo sa buhay ng ibang tao, diba? Na-insecure tayo sa sarili natin, tinitingnan natin yung buhay ng ibang tao. Doon tayo nagpo-focus sa buhay ng ibang tao. Paano tayo mag-grow, di ba? Binabantayan na lang natin kung ano yung mga next na hakbang ng tao na kinaka-insecurean natin. Doon tayo nagpo-focus sa buhay ng ibang tao. Sa halip na yung buhay natin, yung pagtuunan natin ng pansin para lumago tayo, para magkaroon tayo ng personal growth or para madagdagan yung kaalaman natin. Wala nang nangyayari sa buhay natin dahil yung buhay ng ibang tao ang iniintindi natin. Doon natin ginugugol yung oras natin sa pagbabantay natin sa buhay ng iba, sa pangingialam natin sa buhay ng iba, sa halip na yung buhay natin ang intindihin natin para lumago din tayo katulad ng ibang tao, no?
Kaya hindi talaga maganda na ugaliin natin itong insecurities na to kasi sa pamamagitan ng insecurities na to, no? Pag tayo na insecure, ang gagawin natin, mamanipulahin natin yung ibang tao, no? Para ding mangyari sa buhay nila, no? Maaaring gagawin natin ang lahat ng hakbang para i-stop sila or para pigilin sila sa kanilang paglago, no? Magiging toxic na tayo, no? Magiging toxic na yung pag-ugali natin kapag insecure tayo sa kapwa natin, no? Kasi nga, ayaw natin na yung ibang tao nag-grow na sila tapos tayo hindi, 'di ba? Kasi nga insecure tayo, kaya ang mangyayari mamanipulahin na natin yung ibang tao ngayon, no? Which is yan ang malaking kasalanan sa Diyos, no? Yung manipulahin natin yung kapwa natin, no? Kasi nga ang Diyos nga mismo, hindi tayo minamanipula, binigyan tayo ng free will, 'di ba? Kung ano yung gusto nating gawin sa buhay natin, kung ano yung path na tatahakin natin, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Tapos tayo gusto nating magmanipula ng kapwa natin, no? Malaking kasalanan sa Diyos 'yan, no? Kaya dapat talaga alisin natin sa ugali natin itong pagiging insecure sa halip na ma-insecure tayo sa kapwa natin, no? Bakit hindi natin sila gawing inspirasyon? Bakit hindi tayo kumuha ng idea sa kanila para tayo din ay lumago din tayo, magkaroon din tayo ng progress bilang isang tao, no? Kasi sa personal experience ko, guys, ako rin dati wala talaga akong tiwala sa sarili ko, no? Kaya nga nagtiis ako ng ilang years, no? Parang 12 years akong nagtiis sa pagiging gwardiya ko na below minimum ang sahod. Pinagtiyagaan ko kasi iniisip ko dati, yun lang ang deserve ko na sahod. Hindi yun ang itinatak ko sa isip ko na yung sahod na below minimum na yon, 12 hours duty, yun lang yung deserve ko. Kaya nagtiis ako, no, nagtiyaga ako, no, hindi talaga ako naghanap ng ibang trabaho kasi yun nga ang mindset ko na yun lang yung deserve ko, yun lang yung para sa akin, no. Tapos bigla na lang na nakakakita ako ng ano, no, yung mga friend ko sa FB na nagpo-post sila, parang ang galing-galing nila, parang ang dami nilang madiskarte sila, tas ang dami nilang mga ginagawa sa buhay nila, no. Marami silang mga extra income na ginagawa, kumikita sila sa sahod nila, kumikita pa sila sa mga extra income, yung mga sidelines na ginagawa nila, no. Doon ko naisip na, isip-isip ko, ang galing naman itong tao na ito, bakit kaya niyang pagsabay-sabayin yung mga ginagawa niyang sidelines, no, na kumikita siya parehas, no, bakit kaya niya. Tapos ako, ito lang na nakukontento na ako sa buhay ko, bakit hindi ko rin subukan, kasi kung kaya niya, kaya ko rin yan. Doon ako na-encourage doon sa mga friend ko sa FB na nakikitaan ko sila ng potensyal or nakikitaan ko sila ng husay or galing, no. Na-encourage ako sa kanila, no, ginawa ko silang inspirasyon para magsumikap din ako, no, sa buhay ko, para lumabas ako sa comfort zone ko at mag-umpisa ako ng panibago para madagdagan ang kaalaman ko, no. Dapat ganun tayo sa halip na ma-insecure tayo kasi magaling yung ibang tao or may potential sila or madiskarte sila, bakit hindi natin sila gawing inspirasyon para lumago din tayo, no. Dapat ganun ang mindset natin, no, kaysa naman ma-insecure tayo sa kanila, no, na wala namang idudulot na kabutihan yung insecurities na yan sa buhay natin, no. So guys, no, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit na-insecure tayo, no? Number 1 na talaga dyan, negative childhood experience, no? Halimbawa, no, hindi maganda yung experience natin sa magulang natin, di ba? Hindi maganda yung na-experience natin sa kabataan natin. Halimbawa, nakaranas tayo ng pambubuli, binubuli tayo kasi sinasabihan tayo na pangit tayo or mataba tayo. Yun ang nagtitrigger sa atin para paglaki natin magiging insecure tayo, no? Halimbawa, no, kakakita tayo ng maganda, na-insecure tayo kasi ang tingin natin sa sarili natin, pangit tayo, maganda yung iba. Dapat hindi ganun ang mindset natin kasi ang kagandahan na yan, guys, no? Syempre, nasa genes yun, mana-mana yun, di ba? Hereditary yun. Halimbawa, ang lahi nila, mga mistisahin sila, mga mapuputi sila, talagang ganun ang kalabasan nila, maputi talaga sila, maganda talaga sila. Pero kung tayo naman, ang lahi natin, maiitim tayo, tapos hindi tayo ganun kaganda, hindi matangos ang ilong natin kasi nga nasa lahi yun, manamana yun, ayun talaga ang kakalabasan natin, no? Kaya huwag na tayong ma-insecure, no? At saka, ang kagandahan naman na yan ay depende naman yan sa mata ng tumitingin. Kasi nga tulad ng nakasaad sa kasabihan, no? Beauty is in the eye of the beholder. Ibig sabihin, ang kagandahan ay nakadepende ito sa mata ng tumitingin, no? Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong standard sa kagandahan. May kanya-kanya tayong standard sa beauty. Malay nyo, hindi kayo nagagandahan sa sarili ninyo, pero maganda kayo sa paningin ng iba kasi tulad ng sinabi ko, kanya-kanyang standards lang yan pagdating sa beauty, no? At saka, hindi naman mahalaga sa Diyos yung panlabas na anyo natin, di ba? Nakalagay sa scripture nga yan na dapat ang pagandahin natin
yung nilalaman ng loob natin, yung puso natin. Kasi kapag maganda ang puso natin, hindi man ganun kaganda ang panlabas na anyo natin, parang magre-reflect yung kagandahan ng puso natin doon sa panlabas na anyo natin. Parang magiging maganda na rin tayo, no? Kasi nga maganda ang puso natin, no? Kaya dapat kung hindi man tayo kagandahan, yung puso natin ang pagandahin natin para magre-reflect ito sa outside appearance natin, no? Dapat ganun ang mindset natin, guys, no? At pangalawa naman na dahilan or nag-trigger sa atin kung bakit tayo insecure, yun nga, madalas natin ikinukumpara yung sarili natin sa ibang tao, no? Kapag nakitaan natin yung ibang tao na successful na sila, umaangat na sila sa buhay nila, tapos tayo, yun pa rin ang buhay natin, walang pagbabago, na i-insecure tayo, no? Dapat hindi ganun ang mindset natin. Tulad ng sinabi ko, kung nakakakita tayo ng mga tao na magagaling, mahuhusay, or mga successful na, gawin nating inspirasyon para tayo din ay humusay, para tayo din ay maging successful. Kumuha tayo ng tips sa kanila, kumuha tayo ng idea sa kanila, no? Gawin natin silang inspirasyon, diba? Pangatlo naman na dahilan kung bakit nagtitrigger sa atin yung pagiging insecure natin ay yung mababa ang pagpapahalaga natin sa sarili natin, no? Yung lagi natin sinasabi na hindi natin kaya, hindi tayo mahalaga, 'di ba? Yung wala tayong kakayahan, yun ang lagi natin sinasabi sa sarili natin, kaya talagang mai-insecure tayo, no? Magti-trigger itong ganitong pag-uugali natin para ma-insecure tayo, no? At saka number 4 naman, kapag negatibo ang paniniwala natin sa sarili natin, katulad ng sinabi ko, lagi natin sinasabihan yung sarili natin na hindi tayo enough, 'di ba? Hindi tayo sapat, or hindi tayo mahusay, hindi tayo ganun kagaling. Yun talaga, no, magti-trigger sa atin para ma-insecure tayo sa kapwa natin, no? At saka number 5 naman, kapag tayo ay perfectionist, 'di ba? Ibig sabihin, kapag perfectionist ka, gusto mo lahat ng ginagawa mo perfect, 'di ba? Kapag hindi mo siya nagawa ng tama, hindi mo nagawa ng perfect, ang mangyayari sa'yo, mai-insecure ka, 'di ba? Tapos number 6 naman, na-trauma ka sa mga experiences mo, no? Halimbawa, nakaranas ka ng maraming rejections, 'di ba? Nakaranas ka ng betrayal, 'di ba? Yan din ang mag-trigger sa iyo para ikaw ay ma-insecure, kasi doon mo maisip na bakit walang tumatanggap sa iyo, pangit ka ba, or wala ka bang kakayahan, or hindi ka ba magaling, 'di ba? Tapos bakit lagi kang niluloko, hindi ka ba attractive, or hindi mo ba deserve ng pagmamahal. Yun talaga ang isa sa dahilan na mag-trigger sa atin para ma-insecure tayo, yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin, no? Number 7 naman, kapag kulang tayo sa support system, no? Yung wala bang mga tao na sumusuporta sa atin, no? Walang mga tao na nandyan para suportahan tayo sa mga ginagawa natin, no? Isa din yan sa mag-trigger sa atin para tayo ay ma-insecure, no? Kasi nga, tulad ng iba, nangangailangan pa sila ng external validations, no? Para maramdaman nila sa sarili nila na sila ay sapat na sila ay magaling, na sila ay maganda, di ba? Nangangailangan pa sila ng patunay or patutuo mula sa ibang tao, no? Kasi hindi natin maiwasan na may mga ganong attitude talaga ng tao, no? Pero dapat hindi naman ganun, guys, no? Dapat alisin natin sa mindset natin yung nangangailangan pa tayo ng external validation para patunayan sa sarili natin na tayo ay mahusay din, tayo ay may kakayahan, or tayo ay maganda, di ba? Kasi bakit hindi natin dapat gawin yan, no? Kasi malay nyo, yung taong inaasahan nyo na magbigay sa inyo ng external validations or magbigay ng papuri sa inyo, insecure din sa inyo, di ba? Halimbawa, insecure din yung tao na yon. Ano pang sasabihin nun sa inyo? Pipintasan kayo, sisirain kayo, di sabihin kayo na pangit kayo para kumaan naman yung pakiramdam niya para sa sarili niya, kasi nga insecure siya sa iyo. Kaya hindi talaga dapat ganun ang mindset natin na maghahanap pa tayo ng external validations para patunayan natin sa sarili natin na magaling din tayo or kaya natin gawin yung mga ginagawa ng ibang tao, no? Dapat magtiwala tayo sa sarili natin, no? At higit sa lahat ay magtiwala tayo kay God, no? Kasi kapag may tiwala tayo sa Diyos, no, walang imposible na lahat ng mga bagay na gusto natin gawin ay kaya natin. Yung mga kinaya ng iba, kaya din natin kapag may Diyos tayong kasama, kasi nga walang imposible kay God, no? Humingi tayo ng tulong kay God, humingi tayo ng guidance kay God, humingi tayo ng support kay God, no? Para makayanan din natin, para kaya din natin gawin kung ano man yung kaya ng iba, no? So, ano nga ba yung sabi ng Bible tungkol sa insecurities, no? Basahin natin dito sa Philippians chapter 4 verse 6, no? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ang sabi nga dito, so wag daw tayong maging balisa or wag tayong magwo-worry sa mga bagay-bagay, no? Katulad na lang niyang pagiging insecure natin sa iba, no?
Kundi ang sabi dito, kung mayroon man tayong mga petition, mayroon man tayong mga kahilingan sa Diyos, may mga request man tayo, may concern man tayo kay God, no? Iparating natin kay God through prayer para alam ni God na gusto natin na magkaroon ng ganito, 'di ba? Para ipagkaloob ni God sa atin kung ano yung mga kahilingan natin, no? Dapat ay lumapit tayo sa Diyos, magdasal tayo, malay nyo, 'di ba? Kung ano yung mga hinihiling natin kay God, ipagkaloob din ni God sa atin para matanggal yung insecurities natin, no? At saka sabi naman dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Ang ibig sabihin, no, kapag Christian tayo, natitempt man tayo or natutukso man tayo na ma-insecure natutukso man tayo na makaramdam ng insecurity sa kapwa natin, no? Hindi daw hinahayaan ni God na matukso tayo ng hindi natin kayang i-handle or hindi natin kaya, di ba? At kung tayo man, natukso man, halimbawa, hindi talaga natin maiwasan na tayo ay makaramdam talaga ng insecurities para sa sarili natin, para sa kapwa natin, gagawa daw ng paraan si God para matakasan natin itong temptation na ito, no? Kaya wala talagang imposible kay God. Lumapit tayo kay God para ma-overcome natin itong insecurities na naramdaman natin sa sarili natin, no? Ano ang dapat natin gawin kung nakakaramdam tayo ng insecurities? Number 1 na talaga dyan, tulad ng sinabi ko, lumapit tayo sa Diyos, mag-pray tayo sa Diyos, no? Kasi nga walang imposible kay God, para tulungan tayo ni God na ma-overcome natin itong insecurity sa sarili natin, mawala sa atin yung pagiging insecure natin, no? At tapos pangalawa naman, dapat ay alamin natin kung ano nga ba yung nag-trigger sa atin, kung bakit tayo insecure sa sarili natin, no? Para ma-work out natin itong dahilan ng insecurities na ito, no? Tapos pangatlo naman, challenge natin yung sarili natin para wag na tayong magsalita ng negative self-talk para sa sarili natin, no? Huwag na nating sabihan yung sarili natin na hindi ka enough or hindi mo kaya or wala kang halaga. Huwag dapat ganun ang mindset natin, no? Dapat mga positive self-talk ang sabihin natin sa sarili natin, no? At saka number 4 naman, dapat ay mag-practice tayo ng self-compassion, mag-practice tayo ng awa sa sarili natin, no? Pakitaan natin ng kabaitan yung sarili natin, no? Tapos number 5 naman, mag-focus tayo sa kung anong meron tayo, di ba? Kung ano lang meron tayo, kung ano man yung mga talents na meron tayo, ano man yung mga kakayahan na meron tayo, doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus doon sa kung anong wala sa atin, no? Kung ano lang meron sa atin, yun ang palaguin natin, yun ang i-work out natin para lalo tayong maging mahusay sa kung anumang talent or sa kung anumang abilities na meron tayo, no? Number 6 naman, dapat mag-engage tayo nitong self-care na tinatawag, no? Yung alagaan natin yung sarili natin. Pwede tayong mag-exercise, pwede tayong kumain ng mga healthy foods, di ba? Para matanggal yung mga insecurities natin, no? Tapos number 7 naman, pwede tayong mag-seek ng support, no? Maghanap tayo ng mga taong susuporta sa atin. Halimbawa, yung mga trusted friends natin, di ba? Makipag-banding tayo sa kanila, no, para makahanap tayo ng tao na sumusuporta sa atin, no, para i-encourage tayo or i-uplift tayo ng mga tao na ito na hindi tayo makaramdam ng insecurities, no. Doon tayo sa mga tao na minomotivate tayo, sa mga tao na ina-uplift tayo para huwag tayo makaramdam ng insecurities sa sarili natin, no. So guys, no, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys, no. Sana may natutunan kayo sa akin, pero bago ang lahat, guys, no, pag-pray ko muna kayo, no, lahat, no, kung mayroon mga tao na makapanood sa video na to, tapos kasulukuyan silang nag-struggle nitong feeling na insecurities, no, ipagdasal ko kayo, guys, no, para ma-overcome ninyo kung ano man yung mga insecurities na nararamdaman nyo sa ngayon, no. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, andito ako ngayon, mapagpakumbabang lumalapit sa iyo upang idulog sa iyo ang mga taong nakakapanood ng videong ito. Kung meron man sa kanila ang nakikibaka sa bigat ng nararamdaman nilang insecurity sa sarili nila, tulungan nyo nawa sila na ma-overcome nila itong insecurities na ito. Ipaalala nyo po sa kanila, Panginoon, na ginawa nyo po kaming pantay-pantay at pareho kaming mahalaga sa paningin nyo. Alisin nyo nawa sa pag-uugali nila yung ikinukumpara nila ang sarili nila sa ibang tao at nagpupokus sila sa kung anumang wala sa kanila. Lord, tulungan niyo po sila na madiskubre ang sarili nilang talento at kakayahan para magamit nila ito sa kanilang paglago bilang isang tao. At naway makita nila ang kanilang halaga para mawala na ang bigat ng nararamdaman nilang insecurities at makapag-move on sila sa buhay nila na walang kahit anumang hinanakit sa buhay. Ang lahat po ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus na aking Panginoong Diyos. Amen.
So, yun lang naman guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.